manananggal sa sampalok. Sa tahimik na kalye ng Adrian noong 1987, nanirahan si Ram, isang masipag na driver ng tricycle, kasama ang kanyang buntis na asawa na si Paz at ang kanilang 5 anak. Habang lumipas ang mga araw, isang kakaiba at nakakabahalang pangyayari ang nagsimula na maganap sa kanilang tahanan. Tuwing gabi, isang kakaibang ingay ang nagmumula sa kanilang bubong. Isang tunog na parang mabilis na pagtakbo ng isang malaking hayop. Sa una, itinuturing nila itong mga ligaw na pusa na naglalaro. Ngunit habang patuloy ang mga nakakakilabot na tunog, isang lumalaking pakiramdam ng pag-aalala ang dumalaw sa kanilang sambahayan. Habang namimili si Paz, ibinahagi niya ang paghihirap ng kanyang pamilya sa kanyang mga buntis na pamangkin. Sa kanyang pagkagulat, inihayag nila na nakararanas din sila ng katulad na mga pagkagambala sa kanilang sariling mga tahanan. Coincidence? Nag-isip si Paz. Ngunit habang lumipas ang mga araw, mas madalas at mas matindi ang mga nakakakilabot na tunog. Isang gabi, habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa pagmamaneho ng tricycle, narinig ni Ram ang isang nakakakilabot na kwento. Isang buntis na babae mula sa isang kalapit na barangay ay nakaranas ng isang trahedyang pagkamatay pagkatapos ng ilang linggong hindi maipaliwanag na mga kaguluhan sa gabi. Nagreklamo ang babae ng mga kakaibang ingay sa kanyang bubong at pag-uwi ng lalaki mula sa kanyang night shift, natagpuan niyang patay ang kanyang asawa. Inihayag ng isang autopsy na nawala rin ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang lokal na tsismisan ay puno ng bulong tungkol sa isang manananggal, isang mitolohikal na nilalang na kilala sa pagnanasa sa mga buntis na babae at sa kanilang mga hindi pa isinisilang na anak. Tumambol ang puso ni Ram nang mapagtanto niya ang nakakatakot na kahulugan ng kwento. Naalala niya ang isang pag-uusap na ginawa niya sa kanyang biyenan na si Basilia ilang mga buwan na ang nakalipas, nang babalaan siya nito tungkol sa mga panganib ng manananggal. Hinimok siya nito na maglagay ng asin sa paligid ng kanilang mga kama upang protektahan ang anumang buntis na babae sa kanilang tahanan. Sa panahong iyon, tinanggi nila ang kanyang mga salita bilang mga pagdadaldal ng isang matandang babae. Nakaarmado sa bagong kaalamang ito, kinaharap ni Ram si Paz at ang kanyang mga pamangkin. Sabay-sabay silang nagpasya na kumilos. Noong gabing iyon, pumwesto si Ram malapit sa bubong. Ang kanyang mapagkakatiwalaang bolo ay handa na. Nang tumunog ang orasan ng hating gabi, nagsimula ang pamilyar na mga ingay. Sa isang pagsabog ng adrenaline, tumalon si Ram sa kanyang mga paa at sumigaw ng isang mapaghamong-hamon sa dilim. Isang pagpuyo ng hangin ang dumaan sa kapitbahayan at sumumpa si Ram na nakita niya ang isang napakalaking, madilim na figura na lumilipad palayo mula sa kanilang bubong. Kinaumagahan, nagtipon ang mga lalaki ng kapitbahayan upang talakayin ang nakakatakot na mga pangyayari. Nagpasya silang bumuo ng isang night watch, determinado na wakasan ang paghahari ng terror ng manananggal. Isang gabi, si Manuel, isang lokal na tindero, ay nagbabantay nang makita niya ang isang napakalaking nilalang na parang paniki na nakaupo sa mga sanga ng isang matayog na puno ng sampalok. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan niya ang nilalang ng 3 sunod-sunod na bala, ngunit nagawa nitong makatakas. Gayunpaman, mula noong gabing iyon, tumigil ang mga kakaibang ingay at sa wakas ay nakatulog ng mapayapa ang mga tao sa Adrian. In loving memory of my father, though I may not have seen it, your protective spirit was always with me. Thank you. Rest in peace.